Hello everyone! Okay guys, let's be honest. Sino ba namang babae ang ilalaban ng isang kasal kung sa simula pa lang alam mo na ang lihim ang inyong pagsasama? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang legal wife ang pagiging multo sa sariling tahanan? Tunghayan natin ang kwento ni Isabel, tinatagong asawa, at si Nathaniel bilang isang cold-hearted billionaires at isang congressman. Kung mahilig kayo sa love story na may selos, pagsisisi, kwento ng mag-asawa, pamilya, martyr wife na umibig sa aruganting binata, pakinggan nyo to dahil ang instant wife, ako ni Congressman, My Secret Wife ay hindi lang basta ordinaryong kwento ng kontrata at pagpapanggap. This is on a whole different level of intense. Sa harap ng kumikislap na ilaw ng mga kamera, isa lamang siyang tapat at walang mukhang personal assistant. Sa likod ng mga nakasara at masiselang pinto, siya ang legal na asawa ng pinakamakapangyarihang lalaki sa lungsod. Si Isabel ay sanay sa simpleng buhay. Ang maging invisible, ang maging sunod-sunuran at ang maging pader na sumusuporta sa tagumpay ng ibang tao. Ngunit nang pumasok siya sa isang kasunduan upang maging asawa ni Nathaniel Vane, ang pinakabatang bilyonaryong congressman na nakatakdang umakyat sa tuktok ng politika, hindi niya inaasahan ang sarili niyang bahay ang magiging pinakamalamig na kulungan para sa kanya. Isang kasal sa papel, isang kontratang may takdang panahon, walang marangyang seremonya, walang wedding ring na pwedeng ipagmalaki at higit sa lahat, walang karapatang magalit o magselos. Bawat araw tinitiis ni Isabel na panoorin ng sariling asawa na itinatambal sa ibang babae mula sa elitistang pamilya upang isalba ang reputasyon at ambisyon nito. Siya ang naghahanda ng kape sa umaga, nag-aayos ng mga gustot sa kampanya at nagliligpit ng pinagkainan sa gabi habang ang buong mundo ay nakatingin sa perpektong imahe ng isang pampublikong pinuno na tila walang bahid ng lihim. Ngunit hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal ang maging isang multo sa sarili nitong tahanan? Kapag ang sikreto ay nagsimulang gumuho dahil sa isang hindi inaasahang panganib at kapag ang malamig na puso ng congressman ay magsimulang mag-alab para sa babaeng matagal niyang itinago sa dilim, magagawa kaya nilang itaya ang lahat? Ang karera, ang kapangyarihan at ang pangalan para sa isang pag-ibig na nagmula sa lihim? Isang kwento ng matinding sakripisyo, pampulitikang pagsubok at pag-ibig na hindi na kayang ikulong ng anumang kontrata. Ang bawat patak ng oras mula sa antik na relo sa dingding ay tila kulog sa loob ng napakalawak at malamig na opisina. Ang tanging naririnig na tunog ay ang tuloy-tuloy na kaluskos ng mamahaling fountain pen sa ibabaw ng makapal na kontrata. Malamig ang hangin mula sa centralized aircon ng penthouse office. Ngunit mas malamig at mas nakakapanginig ang titig ng lalaking nakaupo sa kanyang desk, si Nathaniel Vane, pinakabatang congressman ng distrito, bilyonaryong negosyante at ang pangarap ng halos lahat ng kababaihan sa mataas na lipunan. At sa nakalipas na 6 na buwan, siya rin ang legal na asawa ni Isabel. Tandaan mo ang patakaran, Isabel. Malamig at formal na wika ni Nathaniel habang pinipirmahan ang huling pahina ng kanilang kasunduan. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Sa labas ng bahay na to at sa harap ng sino man, ikaw ang aking personal assistant. Sa loob ng mansyon, mananatili kang may sariling kwarto sa kabilang pakpak ng gusali. Walang nakakaalam sa kasal na ito maliban sa pamilya ko at sa ating abogado. Walang social media post, walang mga malalapit na kilos, at higit sa lahat, walang singsing. Naiintindihan ko po, Congressman. Mahinang sagot ni Isabel habang nakatungo. Sanay na siya sa ganitong pakikipag-usap. Sanay na siyang tawaging Congressman, ang lalaking formal niyang pinangakuan ng panunumpa sa harap ng judge.
Ang kanilang kasal ay hindi nagmula sa isang romantikong kwento. Isa itong emergency arrangement, isang formal na kasunduan upang protektahan ng pamilyang Vane mula sa isang malaking kontrobersya sa negosyo at politika noong nakaraang taon. Si Isabel bilang tapat at matagal ng katiwala ng pamilya ang napiling maging asawa sa papel upang maging legal na tamang tao sa mga ari-arian at dokumento. Walang grandiosong seremonya, walang puting gown, walang bisita at walang pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, kinakailangan ni Isabel na magsuot ng dalawang magkaibang muka. Sa gilid ng pampublikong buhay ni Nathaniel, siya ang laging nakatayo sa likod nito. Siya ang humahawak ng mga makakapal na folder, nag-aayos ng schedule para sa mga mahalagang pagpupulong sa kongreso. Ang naghahanda ng black coffee na may eksaktong 2 patak ng tamis at ang tumatanggap ng mga utos sa gitna ng maraming tao. Para sa mundo, isa lang siyang invisible na tagapag-alaga. Ngunit sa gabi, sa loob ng napakalaking mansyon ng mga Vane, mas lalong nagiging ramdam ni Isabel ang kanyang pagiging invisible. Siyang naghahanda ng hapunan, ngunit kumakain siya na mag-isa sa maliit na mesa sa kusina bago pa man makauwi ang kanyang asawa. Isang gabi, humigit kumulang 10:00 na ng gabi, habang nag-aayos si Isabel ng mga confidential documents sa study room ni Nathaniel, narinig niya ang mabibigat na hakbang sa hallway. Pumasok si Nathaniel na nakabukas ang unang 2 buton ng kanyang formal na polo at nakababa ang necktie. Halatang sagad ang pagod nito mula sa 8 oras na debate sa kongreso. Mabilis na tumayo si Isabel at inayos ang kanyang kasuotan. Magandang gabi po, Congressman. Inayos ko na po yung mga papeles para sa pampublikong pagdinig bukas. Ang kape niyo po ay nasa termos na din. Huminto si Nathaniel sa gitna ng kwarto at pinagmasdan ang dalaga. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng study room, nakita niyang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata ni Isabel. Ang simpleng ayos nito, nakatali ang buhok at walang anumang palamuti, ay malayong malayo sa mga babaeng madalas niyang makasalamuha sa gala at party. May kakaibang kurot sa kanyang dibdib sa tuwing nakikitang tahimik na pagsakripisyo ng dalaga. Ngunit pilit niya itong binabaliwala. Bakit hindi ka pa natutulog? Lampas na sa oras ng trabaho mo. Malamig, ngunit may konting lambot na tanong ni Nathaniel. Gusto ko lang siguraduhin na handa ang lahat para bukas. Ayoko pong magkaroon kayo ng problema sa komite. Maingat na sagot ni Isabel habang patuloy na iniiwas ang kanyang tingin sa mga mata ng lalaki. Tinitigan siya ni Nathaniel ng ilang sandali. Iwan mo na yan, magpahinga ka na. Sige po, magandang gabi po. Akmang hahakbang na si Isabel palabas ng pinto nang dumaan siya sa gilid ni Nathaniel. Sa isang sandali, naramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki at ang pamilyar nitong amoy na may halong sandalwood at mamahaling pabango. Napahinto siya ng bahagya, ngunit mabilis ding naglakad palabas. Pagkasara ng pinto, napasandal si Isabel sa malamig na pader ng hallway. Hinawakan niyang kanyang dibdib ng mabilis ang pagtibok. Bawat araw ay isang paalala ng lalaking pinaglilingkuran niya at lihim niyang minamahal ay isang taong kailanman ay hindi magiging kanya sa harap ng mundo. Hanggang kailan niya kayang panatilihin ang ganitong setup? Hanggang kailan siya magiging isang bayarang asawa na nakatira sa dilim habang ang kanyang asawa ay nagniningning sa liwanag? Isabel, pakisiguraduhin na maayos ang lahat sa dining room. Dito maghahaponan si Senadora Alcantara at ang kanyang anak na si Clarissa. Malamig na utos ni Nathaniel sa pamamagitan ng telepono habang nasa biyahe ito pauwi mula sa isang importanteng pulong sa Senado. Kailangan maging perpekto ang lahat. Mahalaga ang suporta ng pamilyang Alcantara para sa susunod na eleksyon. Sige po, Congressman. Ako na pong bahala. Mahinang sagot ni Isabel bago dahan-dahang ibinaba ang linya. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Isabel ang tila biglang pag-atras ng dugo sa kanyang mga pisngi at ang mabigat na bara sa kanyang lalamunan. Si Clarissa Alcantara, ang kilalang socialite, modelo at anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa politika.
Si Clarissa din ang babaeng madalas na ipares ng media kay Nathaniel. Ang babaeng buong pagmamalaking ibinabandera ng mga balita na perpektong first lady para sa batang congressman. Habang naghahanda sa napakalaking kainan ng mansyon, mabilis na kumilos si Isabel. Inayos niya ang mga mamahaling plato, pinunasan ng mga kristal na baso at tinitiyak ng mga paboritong pagkain ng mga bisita ay nakahanda. Bawat galaw niya ay may kasamang pait. Sa bahay na to kung saan nakatala ang kanyang pangalan bilang legal na asawa ni Nathaniel sa mga papeles ng gobyerno. Siya ngayon ang naglilingkod para sa babaeng pampublikong inuugnay sa kanyang asawa. Nang dumating ang convoy ng pamilyang Alcantara, personal na sinalubong ni Nathaniel ang mga ito sa pintuan. Naririnig ni Isabel mula sa kusina ang malalakas at masayang tawanan. "Nathaniel, darling! It's so good to see you again!" Ang malambing na boses ni Clarissa na mabilis na humalik sa pisngi ni Nathaniel at humawak sa braso nito. Lumabas si Isabel mula sa kusina upang mag-alok ng appetizers at inumin. Nakayuko siyang lumapit sa hapagkainan. Pilit na pinatatatag ang kanyang mga kamay habang nilalagay ang mga baso ng wine. "Napakagaling talaga ng personal assistant mo, Nathaniel," komento ni Clarissa habang tumatawat na kasandal sa balikat ni Nathaniel. Tumingin ito kay Isabel na may bakas ng pangingibabaw. "Napakasipag at napaka-organize. Para siyang walang napapagod na makina. Naway taasan mo ang sweldo niya." Tumingin si Nathaniel kay Isabel. Sa ilalim ng liwanag ng mamahaling chandelier, nakita niyang bahagyang pag-atras ng dalaga at ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito habang humahawak sa tray. Nakita niya ang pilit na pangiti nito sa harap ng mga taong walang kaintindihan na ang babaeng naglilingkod sa kanila ay ang mismong may bahay ng mansyong yun. "Salamat, Clarissa. Matagal na siyang nagagabay at nagtatrabaho para sa akin," sagot ni Nathaniel. Subalit sa kabila ng kanyang formal na boses, may kakaibang pag-aalinlangan at hindi maipaliwanag na tensyon sa kanyang dibdib. "Siyempre, dapat lang na maging tapat siya. Alam mo naman sa politika, napakahirap maghanap ng tao pwedeng pagkatiwalaan ng mga lihim." Dagdag pa ni Senadora Alcantara habang sumusubo ng pagkain. Habang nagpapatuloy ang masayang kwentuhan tungkol sa mga alyansa sa politika at sa planong pagtatambal ni Nathaniel at Clarissa sa darating na kampanya, dahan-dahang umatras si Isabel patungo sa kusina. Pumasok siya sa maliit na pantry at isinara ang pinto. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa sulok at pinagmasdan ng sarili sa salamin. Walang ayos ang kanyang buhok, simpleng formal na damit pang araw-araw at may halatang pagod sa mga mata. Ito ang kanyang katotohanan. Ito ang buhay ng isang secret wife, isang multo sa sariling tahanan. Walang karapatang umupo sa hapagkainan kasamang sariling asawa kapag may ibang tao. Walang karapatang humawak sa kamay nito sa harap ng madla at higit sa lahat, walang karapatang magselos kapag ang ibang babae ang hawak ng kanyang asawa. Nang matapos ang hapunan at makaalis sa mga bisita, patungong hating gabi, tahimik na bumalik si Isabel sa dining room upang magligpit ng mga pinagkainan. Nang pumasok si Nathaniel sa silid, nakita niya si Isabel na nag-iisang nag-aayos ng mga mesa. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. "Isabel, hindi mo na kailangang gawin yan. May mga kasambahay naman na pwedeng magligpit niyan bukas ng umaga." Wika ni Nathaniel habang nakatayo sa pintuan ng kainan. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Tumigil si Isabel sa kanyang ginagawa ngunit hindi tumingin sa lalaki. "Ito naman ang trabaho ko dito, hindi ba, Congressman?" Mahinang wika ni Isabel na may bahagyang panginginig at pait sa boses. Ang maging maasahang assistant sa umaga at ang manatiling invisible na tagapaglingkod kapag may ibang taong pumasok sa bahay na ito. Natigilan si Nathaniel. Ang lamig sa mga salita ni Isabel ay tumagos sa kanyang dibdib. "Isabel, alam mong para sa politika at sa seguridad natin ang lahat ng ito." "Alam ko po, Congressman." Mabilis na puto ni Isabel habang humaharap sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nathaniel ang namumuo at nagniningning na mga luha sa mga mata ng kanyang asawa.
Alam ko ang lugar ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kalilimutan ang kontrata. Mabilis na tumalikod si Isabel at naglakad palabas. Naiwang nakatayo si Nathaniel sa gitna ng bakanting silid habang bitbit ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Naging masabala at puno ng tensyon ang mga sumunod na linggo. Ang nalalapit na panahon ng kampanya ay nagdala ng sunod-sunod na lakad, pagpupulong at mga pampublikong bisita sa iba't ibang probinsya para kay Nathaniel. Dahil dito, mas lalong nagkabuhol-buhol ang mga buhay nila ni Isabel. Sa harap ng napakaraming tao at reporter, si Isabel ang laging nakatayo, nakatutok sa likod ni Nathaniel, tagahawak ng mga formal na papeles, tagapagayos ng kanyang microphone at tagapamahala ng kanyang oras. Subalit sa pagkakataong ito, may isang probinsya sa Hilaga ang hinarap ng isang malakas at biglaang bagyo. Kahit na mapanganib ang lagay ng panahon, pilit na dinalawan ni Nathaniel ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta upang ipakita ang kanyang serbisyo. Congressman, masyado nang mabilis ang pagtaas ng tubig sa ilog. Kailangan na po nating lumikas bago ganap na masira ang tulay. Sigaw ng isang localized coordinator habang bumubuhos ang napakalakas na ulan sa gitna ng kadiliman ng gabi. Walang pag-aalinlangan na sumulong si Nathaniel sa lampas tuhod na baha upang tumulong sa paglikas ng mga bata at matatanda patungo sa evacuation center. Nakikita ni Isabel mula sa malayong matinding dedikasyon at kabutihan ng lalaki. Ito ang tunay na mukha ni Nathaniel na hindi nakikita ng karamihan, isang taong may totoong malasakit sa kapwa at ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit sa kabila ng lamig nito at sa pait ng kanilang kasunduan ay hindi mapigilan ni Isabel na mahalin ang kanyang asawa. Habang abala si Isabel sa pag-aabot ng mga tuyong damit at pagkain sa mga pamilya sa loob ng nagkakagulong evacuation center, isang malakas na ugong ng hangin ang yumanig sa lumang gusali. Isang malaking kahoy mula sa nasirang bubong ng gusali ang mabilis na nagbadyang bumagsak ng diretsyo sa kinaroroonan na isang maliit na batang umiiyak. "Bata, tabi!" sigaw ni Isabel. Bago pa man makapag-react ang sinuman, mabilis na tumakbo si Isabel at buong lakas na itinulak ang bata patayo sa ligtas na pwesto. Subalit sa kanyang pag-atras, bumagsak ang mabigat na kahoy at matinding tumama sa kanyang kaliwang balikat at likuran. Napasigaw si Isabel sa matinding sakit at napaluhod sa basang semento. "Isabel!" Ang sigaw na yun ni Nathaniel ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Mabilis pa sa kidlat na sumugod ang congressman. Binabaliwala ang baha, ang mga basang gamit at ang mga taong nakapaligid. Walang pag-aalinlangan na binuhat ni Nathaniel si Isabel sa kanyang mga bisig. Nakalimutan niya ang mga kamera ng media na naroon. Nakalimutan niya ang kanyang pampublikong imahe at ang pampolitikang pag-iingat. Ang tanging naghahari sa kanyang isip ay ang matinding takot na mawala ang dalaga. "Dagdagan niyo ang kumot, magdala kayo ng medical kit at tumawag kayo ng doktor ngayon din." Galit at nag-aalang sigaw ni Nathaniel nang maipasok niya si Isabel sa isang nakatagong silid sa evacuation center. Dahan-dahan niyang nilapag si Isabel sa isang higaan. Nanginginig ang mga kamay ni Nathaniel habang kumuha siya ng tuyong tuwalya at dahan-dahang pinunasan ng basang muka at nanginginig na balikat ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi may paliwanag na takot at pag-aalala. Isang ekspresyong kailanman ay hindi pa nakikita ng kahit na sinong tao sa kanya. "Bakit mo ginawa yun, ha? Paano kung mas malala pa ditong nangyari sa'yo?" Galit, nanginginig at may halong takot na tanong ni Nathaniel habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Isabel. Dahan-dahang idinilat ni Isabel ang kanyang mga mata. Sa gitna ng matinding sakit sa kanyang katawan, nakita niyang matinding emosyon sa mga mata ng kanyang asawa. Trabaho ko po ang tumulong at siguraduhin maayos ang lahat." Mahinang bulong ni Isabel habang nanginginig ang mga labi. Napapikit si Nathaniel sa matinding inis at sakit sa kanyang narinig. Hinawakan niya ng mahigpit ang mukha ng dalaga gamit ang kanyang dalawang kamay. "Hindi ka lang basta assistant dito, Isabel. Asawa kita."
Mabilis at matapang na bitiw ni Nathaniel ay kinatigil nilang dalawa sa loob ng tahimik na silid. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang patak ng ulan sa labas habang magkatitigan ng dalawa. Kapwa gulat sa mga salitang opisyal ng lumabas sa mga labi ng congressman. Matapos ang naging insidente sa probinsya at ang matapang na pahayag ni Nathaniel sa loob ng evacuation center, naging iba na ang pakikitungo nito kay Isabel. Ang dating malamig at nakapormal na congressman ay tila dahan-dahang napapalitan ng isang lalaking puno ng pag-aalala at protektadong kilos. Dahil sa natamong pasa at pinsala sa balikat ni Isabel, pilit siyang pinagpahinga ni Nathaniel sa mansyon. Walang pumasok na mga bisita. Itinabi ang mga gawaing pampolitika at higit sa lahat, hindi pinayagan ni Nathaniel si Isabel na gumawa ng kahit na anong trabaho sa bahay. Isang gabi, habang nakaupo si Isabel sa gilid ng kanyang kama sa pansariling kwarto at tahimik na nagbabasa ng libro, narinig niyang tatlong mahinang katok sa pinto. "Pasok po," sagot ni Isabel. Dahan-dahang bumukas ang pinto at niluwa si Nathaniel. Wala na itong suot na formal na suit o necktie. Simpleng t-shirt at pambahay na pantalon lamang ang gamit nito. Sa kanyang mga kamay ay may dala siyang tray na naglalaman ng mainit na sopas at isang baso ng tubig. Mabilis na napatayo si Isabel. "Nathaniel, bakit ikaw ang nagdala niyan? Kakain naman po ako sa kusina kung sinabi niyo." "Maupo ka lang, Isabel," utos ni Nathaniel sa malambot ngunit maotoridad na boses. Lumapit ito at nilapag ang tray sa maliit na bedside table. Sa gulat ni Isabel, umupo si Nathaniel sa mismong gilid ng kanyang kama. Kumuha ito ng kutsara at dahan-dahang hinipan ang mainit na sopas. "Ako nang magpapakain sa iyo. Bawal mong galawin ng gusto ang kaliwang braso mo, ayon sa bilin ng doktor," wika ni Nathaniel habang itinatapat ang kutsara sa labi ng dalaga. Iwinaksi ni Isabel ang kanyang tingin sa ilang segundo. Bahagyang namumula ang mga pisngi. "Kaya ko naman po ang sarili ko. Baka may makakita sa inyo." "Isabel, please, hayaan mo muna akong alagaan ka." Mabilis ngunit taimtim na putol ni Nathaniel. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Huwag mo nang isipin ang ibang tao. Tayo lang dalawang nasa bahay na ito ngayon." Walang nagawa si Isabel kundi ang tumango at dahan-dahang tanggapin ang bawat subo ng pagkain. Sa bawat sandaling nagtatagpo ang kanilang mga mata, nararamdaman ni Isabel ang isang matinding tensyon at init na kailanman na hindi niya naranasan sa nakalipas na 6 na buwan ng kanilang pagpapakasal. Nang matapos ang pagkain, inilapag ni Nathaniel ang mangkok sa tray ngunit hindi pa rin tumatayo mula sa kama. Tinitigan niya ang mukha ni Isabel, ang malalim na mga mata nito at ang bakas ng pagod at sakit na matagal nitong itinatago sa likod ng magandang ngiti. "Naisip ko ng lahat ng mga sinabi mo ng isang gabi," panimula ni Nathaniel sa mababang boses. "Tungkol sa pagiging multo mo sa bahay na ito at sa buhay ko." Yumuko si Isabel at tinawakan ang kanyang kumot. "Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Ginagawa ko lang ang nakasaad sa kontrata natin." "At ang kontratang yun, ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ko." Seryosong wika ni Nathaniel. Dahan-dahang inabot ng lalaking kamay ni Isabel ang kanang kamay na matagal nang walang suot na singsing. Hinawakan niya to ng mahigpit at dahan-dahang pinulupot ang kanyang mga daliri dito. "Naging napaka-impluwensyal at nakatutok lang ako sa aking karera at pangarap sa politika na nakalimutan kong may isang taong nag-alay ng kanyang sariling kaligayahan para sa akin." Patuloy ni Nathaniel. "Hindi kita gustong maging multo, Isabel. Hindi kita gustong itago sa dilim. Gusto ko na maging totoong bahagi ka ng buhay ko." Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa narinig. Ang kanyang puso'y nagumpisang lumukso sa matinding kaba at pag-asa. "Nathaniel, paano ang karir mo, ang pamilya mo, ang eleksyon?" Nanginginig na tanong ni Isabel. "Aayusin kong lahat," matapang na sagot ni Nathaniel habang nakatitig sa kanya. "Dahil walang silbi ang lahat ng tagumpay at kapangyarihan sa mundo kung ang babaeng mahal ko ay kailangang maging invisible sa sarili kong tahanan."
Sa unang pagkakataon, narinig ni Isabel ang salitang yun mula sa mga labi ng congressman. Isang pahayag na tuluyang nagpabago sa daloy ng kanilang lihim na kasal. Ang mga salitang binitawan ni Nathaniel nung gabing yon ay nag-iwan ng malalim na bakas sa puso ni Isabel. Sa mga sumunod na araw, hindi na formal na congressman at assistant ang kanilang pakikitungo sa loob ng mansyon. Sabay na silang kumakain ng almusal sa malaking hapagkainan at madalas na si Nathaniel mismo ang nag-aayos ng mga gamit ni Isabel upang hindi ito mapagod. Ngunit ang panandaliang kaligayahan at katahimikan ay mabilis na nabalot ng madilim na ulap. Isang hapon, habang wala si Nathaniel at nasa isang emergency meeting sa Kongreso, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Senadora Alcantara kasama si Clarissa at sa likod nila ay ang ina ni Nathaniel, si Madam Donna Vane, ang matagim na matron ng pamilya na siyang nag-aayos ng kontrata ng kasal noong una. Isabel, malamig at matigas sa tawag ni Madam Donna habang naglalakad patungo sa sala. Mabilis na bumaba si Isabel mula sa kanyang kwarto at yumuko bilang paggalang. Magandang hapon po, Madam Donna. Senadora, Ma'am Clarissa. Huwag ka nang magpanggap, Isabel! Galit na wika ni Clarissa habang nilalabas ang kanyang cellphone at inihagis ang ilang printed na litrato sa ibabaw ng glass table. Laman ng mga litratong mga kuha nung gabi ng bagyo sa evacuation center, mga litratong kuha ng isang pampulitikong mamamahayag. Kitang-kita doon ang pagbuhat ni Nathaniel kay Isabel, ang paghahawak nito sa kanyang mukha at ang matinding pag-aalala sa mga mata ng congressman habang nakatingin sa kanya. Ano ito, Isabel? Galit na tanong ni Madam Donna habang nakatitig sa kanya ng madiin. Alam mo kung anong nakatala sa kontrata? Ang kasal ninyo ni Nathaniel ay isang proteksyon lamang sa ari-arian at reputasyon ng pamilya. Walang emosyon, walang pampublikong eksena. Ngayon kumakalat ng chismis sa media na may tinatagong babae, si Nathaniel habang nakikipag-alyansa sa pamilyang Alcantara. Madam, patawarin niyo po ako. Aksidente pong nangyari nung gabi ng bagyo. Subok na paliwanag ni Isabel habang nanginginig ang mga labi. Aksidente? Singhal ni Clarissa. Sinisira mong karir ni Nathaniel. Sinisira mong alyansa ng pamilya natin. Isa ka lang namang assistant na pinalad na mapirmahan sa papel. Pero wag mong isipin na magiging totoong first lady ka ng lalaking yan. Clarissa, pakiusap. Mahinang pakiusap ni Isabel, ngunit hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang pait ng kanyang katotohanan ay muling sinampal sa kanyang mukha. Nandito ako upang tapusin ang kahibangang ito, malamig na pahayag ni Madam Donna habang naglalabas ng isang panibagong dokumento mula sa kanyang bag, isang kasunduan sa annulment at resignation letter. Pirmahan mo ito, Isabel. Lilipat ka ng ibang probinsya at iiwan mong mansyong ito bago patuluyang masirang pangalan ng anak ko sa darating na eleksyon. Tinitigan ni Isabel ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ang panulat ay nilagay sa kanyang harap. Naramdaman niya ang matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Sanay siyang maging sakripisyo. Sanay siya na maging invisible. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ipagpalit ang kanyang pag-ibig para sa tagumpay ng lalaking mahal niya ang pinakamasakit na desisyon na kailangan niyang gawin. Ibibigay ko po sa inyo ang 3 araw, mahinang bulong ni Isabel habang nakatungo, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Papatunayan ko po na hindi ako magiging balakid sa buhay ni Nathaniel. Hindi nakatulog si Isabel sa buong magdamag ang mga salita ni Madam Donna at ang nanliliit na tingin ni Clarissa ay patuloy na nagre-replay sa kanyang isip tulad ng isang walang katapusang bangungot. Nakatitig siya sa nakalapag na annulment papers at resignation letter sa kanyang mesa. Alam niyang mahal siya ni Nathaniel, naramdaman niyang katapatan nito noong mga nakaraang araw, ngunit alam din niya ang mundo ng politika kapag pumatok sa media ang kasal na ito bilang isang lihim na manipulasyon, masisira ang lahat ng pinaghirapan ni Nathaniel. Ang pangarap nitong makapaglingkod at tulungan ng bayan ay maglalaho dahil lamang sa isang pocketbook marriage.
Kung ang pananatili ko ang papatay sa mga pangarap mo, Nathaniel, mas pipiliin ko na lang na maging multo magpakailanman. Bulong ni Isabel sa gitna ng kadiliman ng kanyang kwarto. Habang maaga pa't wala pa si Nathaniel mula sa isang overnight session sa Kongreso, inayos na ni Isabel ang kanyang mga gamit. Isang maliit na maleta lamang ang kanyang dinala, walang anumang mamahaling bagay o regalong nanggaling sa pamilyang Vane. Sa ibabaw ng malaking mesa sa study room ni Nathaniel, nilapag niyang formal na resignation letter, ang signed annulment documents at ang isang sulat na naglalaman ng kanyang huling habilin. Nathaniel, patawarin mo ko kung hindi ko matutupad ang pangako nating sabay na haharapin ang mundo. Ang mahalin ka ay ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Ngunit ang maging dahilan ng iyong pagbagsak, ang pinakamalaking kataksilan na magagawa ko sa iyo. Pinipirmahan ko ang kalayaan mo. Magpakatutok ka sa iyong pangarap. Paalam. Dahan-dahang hinaplos ni Isabel ang pinto ng mansyon bago tuluyang humakbang palabas patungo sa maulang lansangan. Bit-bit ang nawasak niyang puso. Pagkalipas ng 2 oras, mabilis na pumasok si Nathaniel sa mansyon. May bit-bit na isang maliit na velvet box. Sa loob noon ay isang mamahaling wedding ring na matagal niya nang pinagawa para kay Isabel. Isang singsing na handa niya nang ipagmalaki sa buong mundo sa ilalim ng isang pampublikong pahayag na kanyang inihanda. Isabel! Isabel! Nandito na ako! Masayang sigaw ni Nathaniel habang naglalakad sa hallway. Subalit walang sumagot. Malamig at tahimik ang buong bahay. Nang pumasok siya sa study room at makitang mga formal na papel sa ibabaw ng mesa, tila huminto ang ikot ng mundo ni Nathaniel. Nabitawan niya ang velvet box at mabilis na binasang sulat ni Isabel. Nanlamig ang kanyang buong katawan at napalitan ng matinding galit at takot ang kanyang puso. Nang tinignan niya ang security footage ng mansyon, nakita niyang pagdating ng kanyang ina at ni Clarissa noong nakaraang hapon. Mabilis na kinuha ni Nathaniel ang kanyang mga susi ng kotse at tinawagan ng kanyang ina. Mommy, anong ginawa niyo kay Isabel? Galit at sumisigaw na tanong ni Nathaniel sa telepono. Nathaniel, ginawa ko lang ang tama para sa karera mo. Umalis ng babaeng yan at pumirma na sa annulment. Hindi niyo hawak ang buhay ko, Mom! Putol ni Nathaniel at nanginginig ang boses sa matinding emosyon. Hindi niyo alam kung anong ginawa niyo. Kung mawawala si Isabel sa akin, isusuko ko ang Kongreso, ang politika at ang lahat ng meron ako. Wala akong pakialam sa posisyon kung walang babaeng mahal ko. Ibinaba ni Nathaniel ang telepono at mabilis sa pinatakbo ang kanyang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan upang hanapin ang kanyang asawa bago pa ito tuluyang makalayo. Mabilis sa pinatakbo ni Nathaniel ang kanyang sasakyan patungo sa pangunahing terminal ng bus sa lungsod. Bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila ba paalala sa bawat segundong lumilipas. Mga segundong mas lalong naglalayo sa kanya sa babaeng tinuturing niyang buhay. Sa loob na nagkakagulong terminal, basang-basang damit ni Isabel habang nakaupo sa isang silya, bitbit ang kanyang maliit na maleta. Nakatitig siya sa malaking telebisyon na nakasabit sa pader ng waiting area. Biglang naputol ang regular na palabas at pinalitan ng isang breaking news live coverage. Lumabas sa screen ang mukha ni Nathaniel nakatayo sa harap ng napakaraming reporter at kamera sa labas mismo ng gusali ng Kongreso. Halatang basang-basa din ito ng ulan. Walang hawak na payong ngunit matatag at formal ang kanyang tindig. Congressman Vane, totoo po bang balita na may tinatago kayong relasyon sa inyong personal assistant? Sigaw ng isang mamamahayag sa gitna ng silaw ng mga camera flash. Inayos ni Nathaniel ang kanyang mikropono. Tumingin siya ng diretso sa pinakamalaking kamera. Isang tingin na tila ba nananalangin makikita at maririnig ng babaeng kasalukuyang tumatakbo mula sa kanya. Nandito ako ngayon upang linawin ang lahat ng chismis at maling haka-haka. Madiin at malinaw na pahayag ni Nathaniel na narinig sa buong bansa. Hindi ko tinago ang aking assistant dahil isang maling gawain. Ang babaeng tinutukoy niyo, si Isabel Vane, na hindi lamang isang assistant. Siya ang aking legal at tanging asawa. Nagkaroon ng malaking gulo
at bulungan sa gitna ng mga mamamahayag. Nalaki ang mga mata ng mga tao sa terminal, ngunit mas lalong napatigil si Isabel. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. 6 na buwan kaming pumasok sa isang kasunduan na itago ang aming kasal dahil sa pananamantala at pressure ng politika. Patuloy ni Nathaniel na nanginginig ang boses sa matinding emosyon. Ngunit ngayon, officially ko nang inihahayag na hindi ko na kailanman itatago ang aking asawa. Handa akong isuko ang aking pwesto sa Kongreso, ang aking kandidatura at ang lahat ng aking karir kung ito ang kapalit ng pagiging malaya ng aking pagmamahal kay Isabel. Lumapit ang kanyang ina na si Madam Donna at si Clarissa sa gilid ng entablado na halatang nagugulat at galit sa kanyang ginagawa, ngunit hindi sila pinansin ni Nathaniel. Isabel, kung naririnig mo man ako ngayon, wika ni Nathaniel habang nakatitig sa kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Bumalik ka na sa akin, huwag mo nang tiisin ang maging multo dahil sa mata ko at sa mata ng buong mundo. Ikaw ang aking first lady. Hinihintay kita sa ating bahay. Napatakip ng bibig si Isabel habang umiiyak ng tuluyan sa loob ng terminal. Ang pader na itinayo ng takot at sakripisyo ay tuluyang nagiba dahil sa katapangan at paninindigan ng kanyang asawa. Mabilis siyang tumayo, binuhat ang kanyang maleta at tumakbo palabas para bumalik sa kinaroroonan ng lalaking naglakas loob na ipaglaban siya sa harap ng buong mundo. Umapaw ang mga sasakyan at mga tao sa paligid ng mansyon ng mga Vane. Ang mga reporter mula sa iba't ibang network ay patuloy na nag-aabang sa labas ng gate matapos ang pambihirang pahayag ni Congressman Nathaniel Vane sa pambansang telebisyon. Sa loob ng mansyon, tahimik na nakatayo si Nathaniel sa gitna ng sala. Hubad na ang kanyang formal na suit coat, nakatopi ang mga sleeves ng kanyang puting polo at gulo-gulo ang buhok habang nakatitig sa pintuan. Bawat patak ng segundo sa orasan ay tila 1 taon para sa kanya. Wala siyang pakialam sa mga tawag mula sa kanyang mga alyansa sa politika o sa galit ng mga mensahe mula sa pamilyang Alcantara. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang pagbabalik ni Isabel. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Nakatayo doon si Isabel. Basang-basa ng ulan. Nanginginig ang mga balikat at bitbit ang kanyang maliit na maleta. Ang kanyang mga mata ay namumula-pamula sa tuloy-tuloy na pag-iyak habang nasa biyahe pabalik. Walang salitang lumalabas sa mga labi ni Nathaniel. Mabilis pa sa kidlat na tumakbo ang lalaki patungo sa pinto at buong lakas na niyanig si Isabel sa isang napakahigpit na yakap. Nabitawan ni Isabel ang kanyang maleta at pinulupot ang kanyang mga bisig sa leeg ng asawa. Doon ay tuluyang bumuhos ang lahat ng sakit, kaba at matinding pagmamahal na matagal niyang kinimkim. Salamat. Salamat at bumalik ka. Lahat ng pinaghirapan mo. Mahinang hikbi ni Isabel sa gitna ng kanilang pagkakayakap. Binitawan ni Nathaniel si Isabel na bahagya upang hawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga. Tinitigan niya ito ng may matinding pagmamahal at determinasyon. Ang karera at kapangyarihan ay madaling kitain o bawiin ni Isabel. Motoridad, ngunit napakalambing na wika ni Nathaniel. Ngunit ang isang tulad mo, isang taong nagmahal at nagsakripisyo para sa akin nang walang hinihinging kapalit. Hinding-hindi ko nahayaang mawala ka pa sa buhay ko. Kinuha ni Nathaniel ang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay nagdaningning ang isang napakagandang diamond wedding ring. Kinuha niya ang daliri ni Isabel at dahan-dahang sinuot ang singsing dito. Mula sa araw na to, hindi ka na magiging multo sa bahay na ito o sa buhay ko. Panunumpa ni Nathaniel habang hinahalikan ang kamay ng dalaga. Ikaw ang aking legal na asawa, ang aking inspirasyon at ang nag-iisang first lady ng buhay ko. 3 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kontrobersyal ngunit makasaysayang pag-amin ni Nathaniel sa pambansang telebisyon. Ang dating batang congressman na inakalang masisira ang karir dahil sa pagpili sa pag-ibig kaysa sa politika ay mas lalo pang naging tanyag at minahal ng buong bansa. Ang kanyang katapatan at tapang na ipinaglaban ng kanyang pamilya ang naging simbolo ng isang tunay at may prinsipyong pinuno.
Mula sa pagiging congressman, naihalal si Nathaniel bilang pinakabatang gobernador ng kanilang lalawigan sa pamamagitan ng isang makasaysayang landslide victory. Ngunit para kay Nathaniel, ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay ay hindi ang mga medalya, plaka o ang matataas na posisyon sa gobyerno, kundi ang buhay na binuo nila ni Isabel sa loob ng kanilang tahanan. Sa malawak at maaliwalas na hardin ng mansyon, naririnig ang malalakas na tawanan at hagikik ng mga bata. Walang bakas ng lumang lamig o lungkot ang bahay. Napuno ito ng kulay, laruan at buhay. Nathan, Natalia, Liam, huwag kayo masyadong tumakbo. Baka kayo madapa. Magiliw, ngunit may pag-aalalang tawag ni Isabel habang nakaupo sa veranda. Suot niya ang isang simpleng preskong dress. Nakalugay ang buhok at nagniningning ang ganda ng isang ina. Sa kanyang mga daliri ay hindi na lamang ang kanyang wedding ring ang nakasuot, kundi pati na rin ang 3 maliliit na birthstone rings na kumakatawan sa kanilang triplets. Gaya ng isang pambihirang biyaya, nabiyayaan sila ni Nathaniel ng triplets. 2 lalaki na si Nathan at Liam at isang babaeng si Natalia. Ang 3 bata ay may pinaghalong mukha nila. Ang matatalinong mata ni Nathaniel at ang malambot ng ngiti ni Isabel. Biglang naramdaman ni Isabel ang 2 mainit na braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at mamahaling pabango ay agad niyang naamoy. Inaalala mo na naman ba ang mga batang yan, aking first lady? Malambing na bulong ni Nathaniel habang ginawaran ng halik ang kanyang leeg. Ngumiti si Isabel at sumandal sa malapad na dibdib ng asawa. Paano? Napakaharot ng mga anak mo, Governor. Manang-mana sa'yo kapag gustong makuha ang gusto nila. Pumutok ang mahinang tawa ni Nathaniel kahit sa kabila ng napakaraming responsibilidad sa lalawigan at sa mga pambansang pagpupulong, sinisigurado nitong araw-araw siyang uuwi ng maaga upang makasama ang kanyang pamilya. Para sa kanya, ang mansyon na hindi na isang opisina o kulungan ng mga lihim, ito na ang kanyang pahingahan at tahanan. Masama bang sa akin magmana? Biro ni Nathaniel habang hinahawakan ng kamay ni Isabel kung saan nakasuot ang kanilang mga singsing. At saka, masunurin naman sila, lalo na kapag sinabi kong ang mommy nilang pinakamagandang babae sa buong mundo. Bulero ka pa rin hanggang ngayon, natatawang sagot ni Isabel sabay tingin sa mga mata ng asawa. Tumingin si Nathaniel sa malayo kung saan masayang naghahabulan ng kanilang 3 anak sa damuhan kasamang mga alagang aso. Pagkatapos ay muli niyang tinutok ang kanyang paningin sa mukha ng asawa. Naalala mo pa ba nung unang buwan natin dito sa bahay na ito? Tanong ni Nathaniel sa mababang boses. Nung sinabi mong pakiramdam mo ay saka multo sa sarili mong tahanan? Napatigil si Isabel ng bahagya, ngunit isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paano ko makakalimutan yun? Mahinang sagot ni Isabel. Araw-araw ako natatakot na baka magising ako isang umaga na wala ng lahat ng ito, na mananatili lang akong isang lihim sa papel. Hinalikan ni Nathaniel ang noo ni Isabel nang matagal. Patawarin mo ko sa mga araw na yon, Isabel, pero tingnan mo tayo ngayon. Hindi ka lang naging liwanag ng buhay ko. Ibinigay mo pa sa akin ng 3 bituin na kumukompleto sa mundo ko. Lumapit ang triplets patungo sa veranda nang makitang nakayakap ang kanilang ama sa kanilang ina. Daddy! Mommy! Buhatin mo din po kami! Sigaw ng maliit na si Natalia habang tinataas ang 2 kamay. Sali kami! Sigaw naman ni Nathan at Liam. Tumawa ng malakas si Nathaniel at lumuhod upang yakapin at buhatin ang 3 bata ng sabay-sabay. Habang si Isabel naman ay nakatayo sa kanilang tabi at nakahawak sa braso ng asawa. Sa mga sandaling yun, habang kinukunan ng litrato ng isang pampamilyang photographer ang kanilang buong pamilya para sa pabalat ng isang sikat na magazine, napatunayan ni Isabel ang isang bagay. Ang isang pag-ibig na nagsimula sa lihim, sinusubok ng sakripisyo tinatago sa dilim kapag pinaglaban ng buong tapang at katapatan ay magbubunga ng pinakamaliwanag at pinakamatamis sa tagumpay sa harap ng buong mundo. Mga tagapakinig, ang kwento ni Isabel at Nathaniel ay hindi lang tungkol sa isang kasal sa papel o sa mundong puno ng sikreto. Isa itong paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa dilim at hindi kailanman dapat ikahiya.
Kung pakiramdam mo ngayon ay isa kang multo, hindi nakikita, hindi pinapahalagahan o patagong nagmamahal at nagsasakripisyo, tandaan mo, ang taong totoong para sa'yo ay hindi kay tatago sa sulok. Ipaglalaban ka niya sa harap ng mundo dahil ang tunay na pagmamahal ay palaging lumalabas sa liwanag. Kaya para sa inyo na nakikinig ngayon, huwag matakot magtiwalang muli. Huwag matakot magmahal at higit sa lahat, huwag ninyong kakalimutan ang inyong sariling halaga. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa roller coaster ride na ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, tandaan, you deserve a love that is true, free, and exclusive. Bye guys at ingat!